At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na pahayag ang ibinahagi ni General Marbil laban kay President Kuting ng Norte Jr. Sa isang press conference na ginanap, ayon kay General Marbil, ang Pangulo ay may direktang koneksyon sa mga pinakamalalaking isyu ng katawalian sa bansa. Sa isang hindi inaasang payag, tinukoy ni General Marbil ang Pangulo bilang isa sa mga pangunahing may kinalaman sa mga isyu ng katawalian na patuloy umanong bumabagsak sa mga institusyon ng gobyerno. Ayon kay Marbil, bagamat patuloy ang kampanya ng administrasyon laban sa iligal na droga at kriminalidad, tila hindi napapansin ng mga tiwaling gawain sa loob ng mismong pamahalaan. Itinuro pa ng general ang ilang malalaking proyekto kung saan umano'y nalusutan ang mga pondo at nakikinabang ang may mga matataas na posisyon. Binanggit din ni General Marbil ang ilang kasong isinasalang ng mga opisyales ng gobyerno, kung saan inuugnay sila sa mga hindi tamang transaksyon at hindi may paliwanag na yaman. Aniya, ang mga ganitong pangyayari ay nagiging sagabal sa tunay na layunin ng pamahalaan na mapabuti ang kalagayan ng nakararami. Ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat magsilbing halimbawa ng tapat at makatarungang serbisyo, ngunit sa may halip ay ginagamit ang kanilang posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Samantala, nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang upang tugunan ang mga akusasyon laban kay Pangulong Marcos. Ayon sa kanilang tagapagsalita, ang mga pahayag ni General Marbil ay walang batayan at isang desperadong hakbang lamang upang makuha ang atensyon ng publiko. Tinukoy rin nila na ang administrasyon ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang sugpuin ang katiwalian sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang mga investigasyon na isinasagawa ng mga anti-corruption bodies. Hanggang ngayon ay hindi pa tumitigil ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Marami ang nagsasabi na ito na marahil ang simula ng mas matinding pag-usisa sa mga isyu ng katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Patuloy na minomonitor ng ating mga kababayan ang mga susunod na hakbang ng gobyerno at kung paano nila tutugunan ang mga akusasyong ito. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. State Prosecutor Attorney Charlie Guhit. Morning, sir. The DSWD is represented by Yusek Fatima Alia Dimaporo. The NAPOLCOM is, we have the Vice Chairman and Executive Officer of the NAPOLCOM, Attorney Alberto Bernardo, and Commissioner Attorney Ricardo Bernabe. Morning, sirs. From the CHR, we have Chairman Attorney Richard Palpalato and the Chief Legal of Legislative Liaison Government, Attorney Erwin Caliba. Morning, sir. From the Philippine National Police, we have the Chief of the Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marbil. Morning, sir. Together with him are Police Brigadier General Nicolas Salvador, Police Brigadier General Mark Pespes from the SAF, from PRO 11, Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, and CIDG Police Brigadier General Raul Takaka. From the NBI, sir, we have... Good morning, guys. Senate hearing po, Kingdom. Na officers na nakatalaga noon during the conduct of operation, inibitahan ba natin? Yes, sir, yes, sir. Yung mga naka-relieve? Yes, sir. Andito sila? Ay, wala, sir, wala po, sir. Wala dito? Wala, sir. Dapat sinama natin. Sige, sir. Laglaga na mga kaibigan. Continue. From the National Bureau of Investigation, we have the Regional Director of the Southeastern Regional Office or SEMRO Region 11, Director Arcelito Albao. Morning, sir. From the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, we have Miss Eleanor Cardona, Miss Nelida Lisada. Morning, ma'am. Mr. or Sir Pastor Carlo Catiil, Brother Catiil, and we have Attorney Israelito Torion. The other members are here, sir, and the holding area, sir. For the record, sir,
the KOJC submitted the position papers, that's the position papers to this committee, sir, as well as the PNP, sir. They submitted a 35-second film clip, sir, to be shown later on, sir. Thank you very much, sir. That's all, sir. Ito, Comsec, Police Brigadier General Randy Arcillo. Inibita mo ba ito? Police Colonel Joselito Castro. Police Colonel Samuel Mina. Police Lieutenant Colonel Vermin Suwin. Inibita nyo ito? Yes, sir. It's part of the invitation of the PNP. When I wrote the letter to the Chief PNP, sir, we indicated therein all the names of the police officers who are supposed to be invited in this hearing, sir. Police Major Iamel Oliveros. PNP Davao del Norte. Yes, sir. Yes, sir. So wala ito ngayon. We can inquire with the Philippine National Police, sir. Yun lang. Wala daw ito. Wala itong mga pangalan na ito. So ang inibitahan yung mga director lang. Ha? But anyway, kung hindi natin mapakinggan ngayon, next hearing. Ha? Next hearing. O ito lang daw, ang sabi ng SAP, sa DG, PNP Region 11, and PNP Davao City. Good morning guys, happy Monday po sa ating lahat. Senate hearing po ito mga kaibigan. PNP Davao City. Sinong Davao City? PNP versus Kingdom of Jesus Christ. Oh, buka. Lagyan nyo ng kuwan dyan. Lagyan nyo ng... Andito po si Attorney Torreon, mga parang hindi kasanay dito. Nora Pati si Nick Dona, Torre, oh. Executive Bakit yan ng nasa Kingdom. likod? Dito. Lagyan ninyo ng marker. Dumalo din si Alan. General Marbil, mga kaibigan. Alan. Ako, laglagan na to guys. Hindi naman kayo takot dahil hindi pa naman kayo ang nandun nung panahon na yun, di ba? For tomorrow. Okay, sige. Let me proceed with my opening statement. Magandang umaga sa lahat. Again, excessive. The Merriam-Webster Dictionary defines excessive as exceeding what is usual, proper, necessary, or normal. Interestingly, so much of what we shall be discussing today hinges on this very word. Sa katunayan nga, mukhang ang salitang iyan ay magiging sentro ng ating talakayan sa pagdinig na ito. In the end, ladies and gentlemen, what is meant by excessive force? How is it determined? How is it measured? As reported in the news, Pastor Apollo Kibuloy, founder and leader of the Kingdom of Jesus Christ, along with 5 others, was charged with sexual abuse and other acts of abuse under Republic Act number 7610 in March this year. They were also charged with qualified human trafficking under Republic Act number 9208. Last April, the warrant of arrest was issued against Pastor Kibuloy and the 5 other individuals. Unfortunately, authorities were unable to serve the warrant against the pastor. Apparently, he could not be found. This is what now brings us to the June 10, 2024 incident. The PNP conducted an operation simultaneously in 3 locations within Davao City in order to serve the warrant against Pastor Kibuloy. Let us watch this video. Paki-play ng video.
Parang pabalik-balik. Iba na yan. Teka lang guys, inayos lang po yung audio doon sa Senate. Good morning sa ating lahat. Happy Monday po guys. Senate hearing po tayo mga kaibigan. Andito po si Marvel guys. Oo, may naghanap kay Marvel oh. Oh. Hello, President Ostero, Victoria Galvez, Manuel Tumala, Florinda Yon, Elizabeth Pagsikan, Okay, thank you. Rosemary Almonteras, Venus Diaz, Raquel Reyes. Ngayon, balikan natin iyong ating unang tanong. Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang excessive? Paano ba natin masasabi na sumubra ang PNP sa ginamit nilang puwersa? On one hand, the PNP categorically states that it was a lawful operation. According to them, it was done in proper coordination with local officials na sinunod lamang nila ang kanilang operational procedures manual. At wala silang ginawang hindi naaayon at ipinahihintulot ng batas. Ang tanging intensyon nila ay ang maisilbi ang warrant of arrest. Bilang isang dating pulis, gusto kong sabihin ko sa PNP, naiintindihan ko kayo. However, there are complaints from the members of the Kingdom of Jesus Christ that the PNP's use of force was allegedly excessive. Ang nasabing operasyon umano ay overkill. Ayon sa mga report, hindi raw bababa sa 3 miyembro ang nasaktan sa operasyon. One woman even claimed that she was kicked in the face by a military boot. As a person who has dedicated most of his life to serve and protect our citizens, I would also be appalled, shocked, even that it should reach a point where others get injured. Sasabihin ko rin sa QGC, naiintindihan ko kayo. In this hearing, I do not wish to exceed what is necessary to shed light on the truth. Hindi natin gagawin ang hindi saklaw ng ating mandato. We cannot afford to be excessive, especially not in the performance of our duties. Ang pangunahing isyu na nais natin maresolba sa pagdinig na ito ay nagkaroon nga ba ng pagmamalabis ang PNP sa pagpatupad sa inatas ng kanilang tungkulin na mag-serve ng arrest warrant ni Pastor Apollo Kibuloy. Before we begin our discussion, I would like to yield the floor to Senator Robin Padilla for his opening statement. Thank you. Maraming salamat po sa aming idolo, Senator Ronald Bato de la Rosa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Sa tagapangulo po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs,
Senador Ronald Bato de la Rosa, sa mga iginagalang po nating kasamahan na narito ngayon, sa mga panauhin po, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga namumuno sa PNP, sir, at sa lahat po ng inyong mga kasama, sa lahat po ng nasa gobyerno, sa lahat po ng nasa Napolcom, sa lahat po ng nasa Kingdom. Isang magandang umaga po. Ako po ay nagpapasalamat din sa miyembro ng media. Sa lahat po ng naririto, bagamat maulan po ngayong umaga, isang mainit na pagbati po sa inyong lahat. Tayo po ay magkakapiling ngayong araw na ito sa bisa po ng Resolusyon 1051 na inihain ng inyong lingkod tungkol po sa ulat ng mga naging paglabag ng ating pong mahal na kapulisan sa operation na isinagawa noong ika-10 ng Hunyo sa premises po ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito po ay lugar ng mga taong sumasamba. Alam naman po natin na ang operasyon ay para ihatid ang warrant of arrest mula po sa Davao Regional Trial Court, Branch 12, at Pasig Regional Trial Court, Branch 159, laban po kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 pang individual. Subalit, nais po nating bigyan linaw at sa huli, mabigyan ng karampatang aksyon, Sir Human Rights, at solusyon ang mga sinasabing excessive force, allegedly, na hindi naman sana kinakailangan sa parte ng atin pong mahal na kapulisan. Nakarating po sa atin na may mga nasaktan na mga misyonaryo, mga taong Diyos po, sa nangyaring tensyon sa loob ng compound. Hindi po natin makalimutan na nasa pulisiya po ng ating mahal na PNP ang pag-comply sa international human rights standards and practices sa pagsasagawa po ng mga police operations. Sa puntong ito, ay didinggin po natin ang bawat panig na kapiling natin ngayong araw na ito. Sa parte naman po ni Senador Bato, na aming pong idolo, ay sisikapin po namin ang pagsigurong paglinaw sa mayroong, alam niyo po, ang nakakalungkot. Ako din po kasi ang chairman ng komite ng mass media and public information. Sobra na po ang paglaganap ng fake news sa ating bansa. Ang nakakalungkot po, ang pinakikinggan pa ng ating mga kababayan minsan ay yung mga vlogger na hindi po natin alam kung saan nanggaling na lupalop ng Pilipinas ang kanilang mga dunong, ang kanilang mga kagalingan, kumakabanat sa mga taong gobyerno, hindi na po natin maintindihan at gumagawa pa ng mga peke, ginagamit ang mga AI. Alam niyo po, ito pong araw na ito, gusto ko pong malinaw sa dalawang panig na hindi po kami nakaupo dito ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang mga kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o kami po ay number 1 na sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Nandito po kami bilang mga senador, independente. Pag-uusapan po natin ang mga karapatan ng ating mga kababayan na nasa konstitusyon. Kami po ay mga senador ng bayan upang siguraduhin po na ang konstitusyon ay walang pinipili. Ibig pong sabihin, ang lahat ay may boses, ang lahat kailangan naririnig natin ang dalawang panig. Dahil yan po ang esensya ng ating demokrasya. Ang lahat ay may boses. Hindi po pwede na isa lang po ang naririnig natin, lalo na sa 4 na sulok ng Senado. Ang Senado po ay boses ng bayan. Ang mga nandito po ay hinalal ng taong bayan upang magbigay ng patas
na pagkilala sa bawat karapatan ng bawat tao. Ganun din po ang pagkilala natin sa serbisyo naman po ng ating kapulisan. Hindi po natin nakakalimutan na ang kanilang kabayanihan at yan po ay sinasaluduhan natin. Ngunit sa katapus-tapusan po ng usapang ito, huwag po nating kalilimutan na meron tayong saligang batas na nagbibigay proteksyon sa lahat, maging sibilyan, maging militar, maging pulis. Basta Pilipino, iyaan po tayo sa harap ng saligang batas, sa harap ng Diyos at sa harap ng batas ng tao, tayo po ay pantay-pantay. Yun lamang po, maraming salamat po ang akin pong Ginoong Pangulo. Maraming salamat. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. As we begin this investigation in aid of legislation, I request Comsec Asierto to administer the oath of all resource persons present for today's hearing. Live Sir, Senate hearing. we request the guests to Kaibigan, please good stand up morning. and raise their right hands. Hello kay Tita Go. Good, Do you good day swear po, to Sir tell the Ferdinand. truth, God the bless. whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Benjamin Thank you very much. Please take your Garduque. seats. Thank you, Comsec. For orderly conduct of today's hearing, we shall structure the discussion as follows. Number one, presentation of the PNP. Of course, it is going to be preceded by the opening statement of the Chief of the Philippine National Police, because he asked me earlier to allow him to leave after his opening statement because of some pressing matters doon sa Region 3. Number two, presentation of the KOJC. Number three, NBI. Number four, DOJ. Number five, Commission on Human Rights. Number six, Davao City LGU. Meron bang Davao City LGU? Nandito? Wala. And other resource person. So from here, I would like